Ngayon mga paps, magbibigay naman ako ng tips, idea, and suggestion sa pagbili ng second hand na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun second hand na kotse. Actually, naitanong lang to and yun nga daw, tips naman daw sa pagbili ng second hand na kotse. Well, number one tip ko dyan huwag ninyong isasagad yung pera ninyo sa pagbili ng second hand na kotse. So for example, yung nagugustuhan ninyong kotse is nasa 500,000, at least sana may mga 50,000 man lang kayo or 10% o 20% nung amount na bibili ninyo. Para in case na may problema man, mabilis nyo lang magagawa. Ito yan mga paps ha. Pag bibili kayo ng second hand, especially kung yung edad ng kotse is nasa 5 taon na, or tumakbo na siya ng mga more than 80,000 kilometers, i-expect nyo na may possible na masisira yan sa mga susunod na panahon. Kasi, alimbawa, yung mga goma dyan, nagdi-deteriorate talaga yan. Kumbaga, tumitigas, lumalambot, nagkakaroon ng crack. So, kahit hindi gamitin yung kotse, through time, talagang bibigay talaga yan. Okay? Yung mga plastic, lumalambot din, lumulutong, or yung ibang component dyan, nagkakaroon talaga ng mga sludge or nagkakaroon ng dumi, kailangan linisin or anything. Kumbaga normal naman yun. So pag kayo ay bumili ng second hand na kotse, wag ninyong isasagad yung amount ninyo dun sa kotseng bibili ninyo. Dapat magkaroon talaga kayo ng spare para kung sakaling magkaroon ng problema, mabilis nyo magagawa at mabilis nyo rin mai-enjoy yung kotse ninyo. Kasi yun yung difference ng brand new. Sa brand new kasi, sabihin na natin, yung security na hindi kayo gagastos kagad ng malaki, wala na. Kumbaga kasi nga, naka-warranty pa naman siya. Maintenance ka lang talaga dyan. Pero kung bibili kayo ng second hand, expect nyo na. Sooner or later, meron talaga siyang magiging gastos at sana nakahanda kayo. Okay? Then, pangalawang tip ko sa inyo, pag bibili kayo ng second hand, magsama kayo ng marunong talaga sa kotse. Kumbaga, pag kayo ay namimili, sama kayo ng magaling o marunong o ngayon meron ng mga nagbibigay ng ganyang klase ng service. Kumbaga, sasama sa inyo, i-double check yung kotse, i-evaluate yung kotse kasama ang dokumento. Huwag kayong manghinayang na magbayad sa mga nagbibigay ng ganitong klase ng service. Kasi magkano ba yung papakawalan yung pera? 100,000, di ba? Magkano lang naman yung payment nyo sa kanila? Wala pa naman 5% siguro nung total amount, 'di ba? Kumbaga, maliit lang yung amount na ibibigay nyo sa kanila pero maa-assure nila or sabihin na nating mga 90% ang mabibili yung kotse is okay na okay. Kumbaga, walang magiging major issue. Or sabihin na nating maganda yung mabibili niyo kasi sila mas kabisado nila yan. Kumbaga, pagdating pa lang sa tunog, vibration, yung mga leak, transmission, kung may delay ba, kung sa engine ba, okay ba yung pag-start niya, yung mga alternator na yan, mga belt, gulong, dokumento, lahat yan, i-check nila yan. At sabihin natin, you will get a good deal talaga, pagkasama mo sila. Kasi, yun yung trabaho nila they are the expert on that. At kung sakali man, sila rin yung makakapag-evaluate kung may problema yung kotse. Yan. Kumbaga, maghanap kayo ng trusted na tao na pwedeng sumama sa inyo at sila yung mag-i-evaluate yan. Yung ngayon, yung mga bumibili ngayon o yung mga nagsumasama ngayon, may mga scanner na rin. Diba? Ngayon, nauuso na yung mga sabi nila, tinatampered yung kilometer. So, hindi kayo malulusutan kung may kasama kayo. Kasi, ang isa sa mga basihan ng, sabihin natin, ng gamit na kotse, mataas ang kilometer. Yun, hindi naman nila basta-basta ma-delete yun. 'Di ba? Kumbaga, using their scanner, makikita nila kung ano talaga yung totoong kilometro kaysa doon sa nakikita ninyo sa dashboard ninyo. Tapos yun nga, minsan 'di ba, kaya binibenta yung second hand dahil sumasakit na yung ulo nila, hindi na nila alam yung pwedeng anong gagawin o masyado nang mahal yung cost kung ipapagawa nila. Halimbawa, may check engine pala. Pag in-scan nila yan, makikita nila kung may check engine. Kasi yung iba, ginagawa ng paraan, pinapatay yung check engine. O yung iba naman, sinasabay dun sa ibang ilaw. So, hindi mo mahahalata talaga na may problema yung kotse.
So kumbaga, dahil meron silang scanner, they are the expert, alam nila kung merong bangga yung sasakyan, alam nila kung may leak ba yan, alam nila kung magtatagal ba talaga yung sasakyan, alam nila kung na-overhaul ba yan, na-overheat ba yan, napabayaan ba yan. Okay? So doon, huwag kayong manghinayang na magbayad dyan. Okay? So kung sakali man magsama kayo ng marunong talaga sa kotse. And pangatlong tip ko sa inyo, syempre ang bibili yung kotse talaga is yung good condition. Sabi nga nung kaibigan ko, marami namang nagbebente. Ba't ka bibili ng sira? Kumbaga, ang bilin mo talaga yung pinaka maayos, yung pinaka walang problema. Kasi minsan nangyayari yun gustong-gusto talaga natin yung kotse, pero merong minor issue. Minsan sasabihin, sige, ako na lang magpapagawa niyan. As much as possible, wag na wag niyong gagawin yun. Pag may problema yung kotse, ipagawa muna bago niyo bilhin. Okay? Lalo na kung sa makina yan o transmission. Hanggat hindi nabubuksan yan, hindi mo masasabi kung ano talagang eksaktong problema niyan. Kaya ingat-ingat kayo doon, siguro sa mga pinto-pinto lang naman yan, pwede naman yan, no? Pero pag makina, transmission, dashboard, shifter, wag na wag yung bibilin kung may konting problema. Okay? Kasi yan, aircon, yan minsan hindi malamig yung aircon. Hindi, ano lang yan, papagawa mo lang yan, mga ganito lang gagastusin nyo. Wag na wag kayong magtitiwala. Ipagawa niya muna yung aircon bago nyo bilhin. Okay? So, wag kayong bibili ng kotse na may problema. Okay? Then yun. Pag kayo ay bibili ng pang-apat na tip ko sa inyo kung kayo ay bibili ng second hand na kotse, syempre i-evaluate nyo muna. Ano ba talaga yung kailangan ninyong kotse? Halimbawa, ilang seater ba talaga yan? Ilang ba yung required ninyo? Kung 5-seater ba, 7-seater. Siyempre, i-check mo rin dyan yung terrain o yung dinadaanan mo lagi. Kailangan mo ba? Okay lang ba yung mababa yung kotse o nagre-record kayo ng mataas na kotse? 'Di ba? Then yun, siyempre, check mo rin dyan. Ang pinaka-tip ko sa inyo dyan, wag na wag kayong bibili ng kotse na hindi common. Yan, lalo na kung first time car owner kayo, wag na wag kayong bibili ng kotse na second na hindi common. Kasi ang problema dyan, pag hindi common ang sasakyan kasing binili ninyo, okay, so may possibility na mahirapan kayong bumili ng pyesa niyan in the future. Pag nagkaroon ng problema yan, saan mo bibili ng pyesa niyan? So, ibig sabihin, pwedeng matengga yung sasakyan ninyo. Hindi nyo magagamit. And yun, syempre, check nyo rin, halimbawa, itong brand na to nagugustuhan nyo talaga, ito yung model na to, check nyo rin kung sino ba yung mga expert na marunong gumawa niyan. Kasi baka mamaya, nasa yun na, nagkakaroon na ng problema, then eventually, wala kayong makitang marunong palang gumawa. So, anong ending? Masasayang yung pera ninyo. Kaya, ako, kung bibili kayo ng second hand, mas maganda, common car talaga yung bibili ninyo. Kumbaga, alam ninyo na maraming piyesang available yung sasakyan na yon, alam din ninyo na maraming marunong gumawa ng kotse na yon. At yun, mga paps, kayo, ano ba yung standard ninyo sa pagbili ng second hand na kotse? Ano yung mga tinitignan ninyo? Ano yung ini-evaluate ninyo bago nyo bilhin? Alam ko, may kasamang may kasamang emosyon ang pagbili natin ng kotse, kahit may problema na binibili pa rin, pero wag na wag kayong bibili. And again, magtira kayo ng pera na pang-repair kasi expect nyo na possible na magka-problema in the future. Okay, yun. At yun pala, i-evaluate nyo rin mabuti kung maganda yan, kung nakuha ninyo yung warranty pa, pero bihira kasi yun, or full casa maintain. Ayan, mga okay na kotse yan. Yung mga full casa maintain. Lalo na kung yung nabilhan ninyo ng kotse, maraming kotse. Ayan. Kasi may mga ganun talaga pag umabot ng mga 5 taon, 6 taon yung kotse, binibenta nila pag naka-tsempo kayo nun. Swerte ninyo. Mga hindi pa talaga masyadong gamit na full casa maintain. Pag ganun, okay na okay yun. Okay mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards sa pagbili ng second hand na kotse. Kung may mga suggestion kayo, i-comment down below nyo na lang. Basahin natin yan. Pag-usapan natin.